Nagsisimula ang istorya sa pagpapakita sa dalawang magkapatid na si Jazz at Laura. Habang nagpapalit ng damit matapos ng kanilang tangkang pagligo sa isang lawa ay makikita ang isang grupo ng mga lalaki. Hindi malinaw kung ano ang sumunod na nangyari at kung paano sa gabing dumating ay bigla na lang silang nakuha ng mga ito, lingid sa kanilang kaalaman na malaking pagkakamali na minaliit nila ang isa sa magkapatid na si Jazz. Ang eksena ay dito mapuputol sa isang flashback mula sa nakaraang araw bago ang naunang eksena, kung saan makikita nating bumibisita si Jazz sa kanyang kapatid na si Laura sa England. Matagal na silang hindi nagkita, at masaya silang muling nagkasama. Matapos ang ilang oras na pagmamaneho, sa wakas ay narating nila ang isang liblib na cabin sa may gitna ng kagubatan na kanilang inupahan para sa kanilang bakasyon. Pagkatapos magayos at magpapresko ng kaunti, naghanda na silang mamasyal sa nasabing gubat. Masaya silang nagtatakbo habang sinasariwa ang mga nagdaang panahon na sila ay mga bata pa lamang. Hindi nagtagal ay nagtungo sila sa isang lawa upang sanay lumangoy, ngunit dahil sa sobrang lamig ng tubig, nagpasya silang umatras at muling isuot ang kanilang mga damit. Habang nagbibihis ay bigla namang dumating ang isang pickup truck na sakay ang ilang lalaki na may nakakamanyak at malagkit na pagtitig sa katawan ng dalawang magkapatid. Ang tila nangunguna sa kanila na si Randy ay nag-alok na sumama sa kanilang makipag-inuman, ngunit mariing tumanggi si Laura at nagdahilan na lang na sila ay uuwi na rin. Agad na lumayo ang magkapatid, at hindi nagtagal ay umalis din naman ang mga lalaki sakay ng kanilang sasakyan. Pagbalik nila sa cabin, napansin ni Laura na tila balisa si Jazz. Nang tanungin niya ito, inamin ni Jazz na kakagaling lamang niya sa isang abusadong relasyon, at ang mga lalaking iyon ay nagpaalala sa kanya ng masakit na nakaraan. Ipinahayag naman ni Laura na wala dapat siyang ipag-alala at ituon na lamang ang isip sa kanilang bakasyon sa pagpapahinga pagre-relax kasunod ng pag-abot sa kanya ng kwintas na dating pag-aari ng kanilang yumaong ama. Subalit pagsapit ng kinagabihan ang tila mapayapang pananatili sa lugar ay dito na malalagay sa hindi inaasahang sitwasyon. Matapos makapagluto ni Laura ng putahe na kanilang pagsasaluhan ay inutusan niya si Jazz na bumili ng maiinom sa bayan. Pagkaalis ay mayroong sasakyang huminto sa labas at may kumatok sa pinto. Nang buksan ito ni Laura, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang parehong grupo ng mga lalaking nang istorbo sa kanila kanina. Pilit silang nagsipasok sa loob. Matapang na pinaalis ni Laura ang mga ito, ngunit hindi siya pinakinggan bagkos ay itinanong kung nasaan na ang kasama niyang babae kanina. Nagsinungaling si Laura at sinabing umalis ito para sunduin ang iba pa nilang mga kaibigan na higit pa sa kanilang bilang para sana sila ay takutin, pero naramdaman ng mga lalaki na siya ay nagsisinungaling lamang. Habang nasa biyahe, sinusubukan niyang tawagan si Laura, ngunit hindi ito makasagot. Dito na siya nagkaroon ng masamang kutob kaya lalo niyang binilisan ang pagmamaneho pabalik. Sa loob ng cabin, dito nagpasimulang gumapang ang malilikot na kamay ni Randy. Dahil rito ay sinuntok ni Laura si Randy at nabasag ang ilong nito, kumuha siya ng kutsilyo para ipagtanggol ang sarili at tinamaan ang isang lalaking kagrupo. Ngunit sa isang iglap, dahil sa sobrang pagkabwisit ay pinaputukan siya ni Randy na agad na nagpabagsak kay Laura. Nagkagulo ang mga lalaki dahil wala sa plano na ito ay kanilang tatapusin matapos pagsamantalahan at magnakaw lang sana ng pera. Agad silang umalis at nang lumipas lang ang ilang minuto ay nakabalik na si Jazz. Nang makapasok siya sa loob, tumambad sa kanya ang walang buhay na kapatid. Tila gumuho ang kanyang mundo, ni hindi niya matanggap ang sinapit ng pinakamamahal na nag-iisang kapatid. Hindi niya rin malaman kung sino ang may gawa nito, hanggang sa mga ilang sandali habang humahagulgol sa pag-iyak, may narinig siyang ingay at agad siyang nagtago. Dumating si Kent na isa sa mga lalaking kagrupong nang himasok at may dalang panghukay na mapagtatanto ni Jazz na ito ang salarin sa nangyari kay Laura. Dahil sa matinding galit ay wala siyang sinayang na pagkakataon na ito'y iligpit kaagad. Nang malaman mula sa cellphone ang tunay na mga naganap kanina ay sumabog siya sa galit at mabilisang naghanda ng mga gamit. Nagplano ng malakihang paghihiganti sa lahat ng sangkot sa nangyari sa pinakamamahal na kapatid. Makikita na masaya pang naghahati sila Randy ng kanilang nanakaw na salapi kay Laura at walang kaalam-alam sa naghihintay sa kanila. Nang matunto ng kinaroroonan ay isa-isa silang pinaslang agad ni Jazz. Tila nagulat na lang din ang nasabing grupo sa mabilisang pagsalakay niya at ni hindi na nagawa pang makapalag ng iba sa kanila. Buong gigil at walang habas siyang nagwala sa ginagawang pagkitil sa mga ito. Walang kaalam-alam si Randy na isa-isa na palang inuubos sa loob ang kanyang mga kasama dahil sa malakas na tugtog sa kotse kung saan siya mag-isang nakatambay. Nang mapansin niya ang ingay, tumakbo siya papasok at mabilis na kinilabutan ng matagpo ang nakahandusay na ang kanyang mga kagrupo sa loob.
Tinangka niya agad bumunot ng baril na mabilis namang nasalag ni Jazz na naging dahilan para magpasimula ito ng mabilisang pagtakas paalis. Alam ni Jazz na hindi pa rito natatapos ang lahat at kailangan niyang hanapin ito kung saan man nagtungo, habang naglalakad si Randy at hindi makapaniwala na naubos ang kanyang kasama ay dito darating ang isang sasakyan na papalapit sa kanya. Sa loob nito ay tatlong lalaking nagngangalang Louis, Dave, at Charlie, na lumalabas na iba pa nilang kagrupo. Pagkasakay ni Randy sa sasakyan ay agad na ipinaliwanag na may isang babae ang umubos sa iba nilang kaibigan. Nagkaroon muli ng kumpiyansa si Randy dahil mas lamang ang bilang nila laban sa nag-iisa lamang na si Jazz. Matapos halugugin ang kotse ni Jazz at magnakaw sa mga gamit na nasa loob ay napagpasyahan nilang iligpit siya sa oras na mahanap kung nasaan siya. Hindi nagtagal na laman ni Jazz na may bago itong mga kasama at kahit gustuhin mang sumalakay agad at iligpit si Randy ay hindi niya magawa. Tahimik lamang siyang nagmasid at naghahanda ng tiyempo hanggang sa nakalikha ng kaluskos na magbubunyag ng kaalaman na siya ay nasa paligid lamang. Sinabi ni Randy na wag na siyang gumawa pa ng anumang kilos ng paglaban dahil siya ay nag-iisa lamang. Pero gayunpaman para kay Jazz, walang makapagbabago ng kanyang isip na siya ay iligpit bilang kabayaran sa nangyari kay Laura. Mabilis siyang tumakas muna nang ang maging ang mga bagong kasama nito ay nais na rin tumulong sa pagligpit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, si Jazz na nagtatago sa likod ng isang bulldozer ay nabunggo si Louis. At ito ay nagmamadaling ipinahayag sa kanya na hindi niya sasabihin sa iba na natagpuan niya siya. At nagmamakaawang ayaw niyang masangkot sa gulo pero agad na sumagot si Jazz na ang kanyang kapatid ay inosente lang din na kinitil na lang basta-basta kaya hindi siya mag-aatubili na idamay rin sila sa kanyang paghihiganti. Hindi nagtagal matapos nito, natagpuan ni Randy ang bumabangon na si Louis. At nagdahilan na lang siya na natalisad lamang at hindi niya nakita ang babae. Nang makabalik muli si Jazz sa kanilang kotse ay dito na lang niya malalaman na hiniwa na ang mga gulong. Makikita na lang sa kasunod na eksena na ang mga salarin ay nakarating na sa cabin. Ngunit ang katawan sana ni Laura na kanilang ililibing para maitago ang ebidensya ay nawawala na lang na may isip nilang naitago na ni Jazz kung saan man. Kaya mahigpit na sinabihan ng mga kasama na hanapin agad kung nasaan ito. Makikitang tumatakbo si Jazz sa kagubatan, pilit na binibilisan ang pagbalik sa cabin. Kailangan niyang magmadali bago pa mahanap nila Randy kung nasaan ang katawan ni Laura. Nang makabalik ay nadatnan na naguhukay na ang grupo ng isang libingan. Nagbunsod kay Jazz na gumawa agad ng isang pag-atake at sa likod nila ay mabilisang pinatumba si Dave. Kaagad rin na binunot ang kaninang baril upang sila ay matigilan sa paggawa ng anumang kilos. Sinabi ni Randy ang kanyang buong pangalan gamit ang nakuhang pasaporte. Nalaman na hindi siya sa bansang ito nakatira at maaari nilang gawan siya ng isang kaso patungkol sa ginawang pag-ubos sa kanilang mga kasama na lumalabas lang na siya rin ang ituturo sa pagkakakitil sa sariling kapatid bunga ng inggit. Tila nagpintig ang tenga ni Jazz nang marinig ang planong pag-frame up sa kanya at ito ang dahilan para siya ay malinlang, nagawa siyang masunggaban mula sa likuran na nagbunga ng tuluyan sa kanyang pagkakadakip. Mabilis siyang nawalan ng malay at nagising na lamang na nakagapos na sa kwarto ng kanilang inupahan na cabin. Habang naririnig niya na pinagpaplanuhan ng grupo kung titikman muna ba siya bago tuluyang iligpit ay nakahanap siya ng magandang oportunidad na mapakawalan ang sarili gamit ang patalim na nakuha sa kwarto. Hindi nagtagal ay napagplanuhan na siyang abusuhin at ang mauuna ay si Louis. Agad naman niyang narinig ang kaluskos ng pagdating, kaya mabilis siyang humiga at nagpanggap na walang malay at nakagapos pa rin. Pumasok na makikitang may sobrang pananabik. Pagkalapit ay bahagyang binago ang pwesto at dito na nagpasimula ng marahan na paggapang. Sa mismong sandaling iyon ay nagkangitian pa sila Dave at Charlie kung saan naisipan nilang silipin ang gagawing pagtikim ng kasama nila na walang kaalam-alam na nagpapanggap lang pala si Jazz. Narinig nila sa tapat ng pinto ang kakaibang tunog na inakala pa nilang nasasarapan lang si Louis. Walang mga kamalay-malay na walang tigil na pala itong tinatagtad ni Jazz patungo sa kanyang katapusan. Nang sa sandaling natigil ang tunog ay nagpasimula nang pumasok sila Charlie at Dave. Sumalubong sa kanila ang galit na si Jazz at mabilisang pinatalsik pababa sa may hagdan ng isa sa kanila. Dito na nagpambuno sila Charlie at Jazz kung saan hindi sumuko ang naghihiganting babae na basta-basta na lamang may gapos muli ng isa sa mga demonyong ito. Tuwang-tuwa pa na tila nasisiyahan dahil pumapalag pa ang babaeng ayon sa kanya ay hindi magtatagal na gagawa nila ng kababuyan.
Nagawang madakma si Jazz at kamuntikan na muling maitali sa kama nang makahanap muli ng magandang pagkakataon na nakadampot siya ng mga babasagin na gamit. Ininda ito ni Charlie na nagbigay kay Jazz ng pagkakataon upang tuluyan siyang mapuruhan sa sunod-sunod at walang patid na pagsugod, hanggang sa huling sandali ay gipit ng sumubok na lumaban ang lalaki pero naiwasan lang lahat ito at hindi nagtagal ay tuluyan na siyang iniligpit ni Jazz. Nang makabangon si Dave ay agad rin itong umakyat muli sa itaas, babangon pa lamang sana si Jazz nang mabilisan itong nagpaputok na maswerteng nagmintis, naubos ang bala kaya naisipan ni Dave na tapusin siya sa pamamagitan ng paghampas sa mesa. Bagamat tila sobrang pagod na si Jazz ay hindi pa rin siya sumuko at talagang ginamit ang natitirang lakas upang makabawi, ngayon ay siya naman ang buong gigil na umatake ng umatake hanggang sa ito ay mailigpit na rin. Sa kasunod nito, ang pagod at sugatang si Jazz ay napaupo na lamang sa hagdan, pakiramdam niya ay wala na siyang lakas pa para magpatuloy, ngunit nang tila marinig niya ang tinig ni Laura na umalingaw sa kanyang isipan, na hinihikayat siyang magpatuloy ay dito na muling pumasok sa memorya ang ipinangakong uubusin niyang lahat ang sangkot sa nangyari sa pinakamamahal na kapatid. Hindi nagtagal, makikita na bumabalik si Randy sa cabin kasama ang kanyang nakakatakot na amo na si Jacob. At 3 pang panibagong kasamang kagrupo, na lumalabas lang hindi sila simple o ordinaryong ganglang na nagnanakaw at nanggugulo sa mga turista sa kanilang lugar. Ipinag-utos ng leader na si Jacob sa 3 lalaki na manatili sa sasakyan, habang sila ay papasok upang tignan ang babaeng tumapos sa mga nauna nilang kagrupo, walang kaalam-alam na may nadagdag na pala sa bilang ng iniligpit nilang kasamahan. Biglang isinara ni Jazz ang pinto ng kwarto at makikita ang isang tangke ng gas na nakabukas sa kwarto na hindi nila magawang barilin ang doorknob dahil maaaring lumikha ng pagsabog dulot ng kumalat na singaw ng nasabing gas. Walang magawa sila Randy at Jacob kung hindi sumigaw para marinig ng mga kagrupo nila sa labas. Nang pumasok ang isa sa 3 lalaki para tukuyin kung tinatawag nga ba talaga sila nila Randy. Nakatikim agad ito ng bungad na pag-atake kasunod ng mabilisang paggripo sa kanya ni Jazz na makikitang hindi na nagawa pang makagawa ng anumang kilos o ingay. Dito na nagpasimulang magtaka ang naiwang dalawa kung bakit hanggang ngayon ay walang bumabalik sa mga kasama nila sa loob. Kaya pumasok na rin sila kung saan sumunggab agad si Jazz ng pagsugod na mabilisang nagpabagsak kaagad sa kanila. Tuluyan na rin sana silang ililigpit pero nagawa pang makabangon. Dito na nauwi sa bakbakan ang mga sumusunod na tagpo. Siya ay bumagsak rin at may sandaling nadakma ng isa. Pero gayon pa man sa hinaba-haba at kay rami ng naganap sa buong magdamag ay hindi hinayahan ni Jazz na ngayon pa siya magpapatalo. Pilit na ginawa ang lahat ng makakaya upang makawala sa pagkakadakma. Unti-unti na sanang kinikitil ang dalawa sa itaas mula sa gas na nalanghap pero nagawa ng matanggal ni Jacob ang lock ng pinto. Hindi huminto si Jazz sa paglusob at siniguradong ang dalawang kaharap ay susunod na sa sinapit ng mga naunang kagrupo. Matapos silang tapusin magpapatuloy na sana siya sa pag-akyat sa itaas pero hindi niya alam na nakalabas na rito si Jacob. Gamit ang taser ay mabilis siyang bumagsak kasunod ng paglalagay sa kanya ng kadena na tila ba nais muna siyang paglaruan na parang aso, bilang kabayaran na rin sa malaking perwisyo na idinulot niya sa kanyang grupo. Sinubukang kaladkarin palabas upang may sakay sa kanyang kotse paalis. Ngunit siya ay lumaban, at inagaw ng puwersahan ng pagkakahawak sa kadena mula sa kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Jacob sa tibay na mayroon si Jazz at nagawa siyang mapabagsak na lamang. Nagawa nitong makaganti gamit ang pagkuryente sa kadena at dito na sumunggab ang leader ng grupo para subukan na siya ay igapos. Binira niya si Jazz hanggang sa hindi na makapalagpa ng inumpisahang ibagsak sa sahig para maitali ang paa at kamay. Gayunpaman, sa isang punto, sumakto na naabot niya ang taser na kanyang ginamit laban sa kanya at dagling inilubog ang mukha sa may tubig. Sa mismong sandaling iyon, si Randy ay makikitang naka-recover na at mabilis na nagpaputok, kung saan hindi sinadyang tinamaan si Jacob. Ngayon ay sinamantala ni Jazz ang pagkakataon upang tumakbo. Habang hinahabol siya ni Randy at makailang beses siyang pilit na inaasinta. Pagkasakay sa kotse ay mabilisang binangga si Randy. Ngayon ay dumating na ang pinakahihintay niyang tagpo na tapusin na ang lalaking kumitil mismo sa kanyang kapatid. Umabot sila hanggang sa imbakan ng dayami kung saan nang tatapusin na sana ni Jazz ito ay nagawa pang makapalag at nagkaroon sila ng mahigpit na pakikipambuno. Kung saan makikitang bumagsak muli si Jazz kasunod ng pagsisimula ng walang habas na paggulpi, sinasabing ni hindi pumasok sa ideya ni Randy na tatagal si Jazz ng ganito at nagawa pang mailigpit ang lahat ng kanyang kagrupo.
Pero ngayon ay matatapos lang din ang lahat sa tuluyan niyang pagkabigo dahil ngayon wala na siyang magagawa pa sa nalalapit niyang katapusan. Ngunit nang nabanggit ni Randy ang panghahamak nito sa yumaong kapatid at sinabing kung sumama na lang sila at nagpatikim sa kanila noong una pa lang ay hindi sana mangyayari ang lahat. Malaking insulto na nagpanumbalik ng gigil ni Jazz at natandaan niya ang kwintas nito na ibinigay kanina. Ito ang nagamit na sandata para baligtarin muli ang sitwasyon kung saan si Randy pa ngayon ang walang awang nailigpit. Sa hinaba-haba ng buong gabi ay sa wakas nagawa niya rin ang ipinangako sa kapatid, at sa pagsapit ng kinabukasan, si Jazz ay nakikitang nakaupo sa tabi ng katawan ni Laura at mapayapang sinasariwa ang mga masasayang tagpo nilang dalawa. Special shoutout sa Vistar and Daragosa family from Island Garden City of Samal, sa SPMC Dietary Boys, kay Nick Chill from Cagayan de Oro, kay Rencito Huerto from Manila, kay Jerry De La Cruz from Iloilo, at kay Bogard Kainin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.